Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Lahat. Biruin mo, meron siyam na kumpanya. Di ba? Tapos ang nakita po doon sa balita nung Bilyonaryo News, mga bossing, lahat yon yung siyam na kumpanya, iisa lang din ho, mga kababayan, yung address. Iisa lang yung address. So sa madaling salita po, o yan, kung ang gobyerno, let's say example, sinabi nila, ang i-allow lang natin is 15, no? 15 ang magbibid. Tapos, siyam na dun yung mga diskaya. Siyam na yung kasama yung mga St. Gerard. Pero lahat yun, iisa lang. So, mas madaming entry, mas madami ang chance of winning. Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. O ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. Alright. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Huwag ka nang magsinungaling dyan. Mukhang merong listahan si Jinggoy, But yung mga ulo ng mga magnanakaw, sila ang nag-iimbestiga, katulad ni Marcoleta na di patas. But si Joel Islor, dapat siya ang iniimbestigahan din. Kumbaga ito, Ma'am Delia Bernardo, ano po itong investigasyon na hayaan lang po natin. Ang mas pupukusan natin, yung independent body na binuo ng Pangulo. Doon magkakaalaman talaga lahat. Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila ang marami. Where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Yan, definitely. ka dahil pag Pero di ba may isa nang nakita ang Pangulo na hindi itinuloy, na hindi tapos doon sa proyekto nila? meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga Nakita niyo din ba, mga kababayan, yung sa Wawaw? Nakalimutan ko apelyido nung sa Wawaw. Yung sa Wawaw, yung sa Wawaw, halos hindi makapagsalita at meron pa siyang sinulat, mga bossing, hawak-hawak niya sa ilalim. Kapag hindi niya type yung isasagot, o kapag kabado, halos siguro yung kamay no sa ilalim nagkakagano, nangangatog, no? Arebalo, sabi po ng kapag hindi po, pwede po ako hindi sumagot. doon pa lang tinanong, meron kayong mga ghost project? Hindi makasagot, mga kababayan. Ako, kung tatanungin mo ako, 100 proyekto ginawa ko sa gobyerno at alam ko lahat tapos, wala! Ganun ang isasagot. Wala! Imbestigahan mo. Sabi po, kapag hindi ko po makasagot, pag hindi po makasagot, I invoke my ganito, ganyan. pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Sandali baka naman okay po, isasubmit namin, ipapasa namin sa inyo, baka naman ang mangyari niyan maging alaroke. Yung kay Roque ho, mga bossing, nung pinag-submit na sila, yung pinagsasubmit na siya tungkol doon sa mismong pera, no? Doon sa bakit ganun kalaki yung pera. Ayun, mga susunod na hearing, nagtago na ho. Lumipad na ng ibang bansa. Baka ganyan din ang gawin nitong mga to. Di ba? Ngayon, eto pa. Eto, si Diskaya pa din. Okay? Kung hindi na po kayo part of those companies, Tulpo na to. Tulpo. Naku, nag-divest na. Hindi na yung siyam na sinasabi o napabalita ng mga pangalan, mukhang nag-divest na sila.
Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Wala lang, bago lang kayo mag-hearing diyan, hindi na sila part, saka lang sila divest. Hindi po ako COO ng mga companies po. Asawa daw. Asawa ang sinasabi. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Oh, COO. So, bakit po ikaw ang CFO? Ganun din. Kung nag-divest na kayo, bakit pa din ikaw ang CFO nung company na yun? O pa rin, kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan. Nakita nyo ho yung panlilito nila? Nakikita nyo yung kung ano yung ginagawa niya? Iisa lang ho yung tanong doon eh. Parehas lang naman din ho eh. Yung tanong ni Tulpo eh. No? Kung hindi na sa inyo, hindi na kayo parte nung kumpanya na yan, eh bakit official pa din kayo? Sabi niya, hindi po ako yung ganito, ganyan. Pero, ibang ranggo, ibang posisyon pa din ho. Nandun pa din! Di ba? Sabi ko sa inyo, kapag may itinatago, mga kababayan, magsesegue itong mga ito. Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the permission, you haven't completely divested all your interest in that. Before Hirap, ano? Hirap ilusot. Nag-divest na, ibig sabihin, wala na, alis na. Hindi ka na magkakaroon ng posisyon dyan. Hindi ka na magiging official dyan. Eh kaso, nabuko ni Tulpo, CFO. Tapos ngayon, sasabihin, tumutulong lang. we continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Thank you. Answer. So you didn't divest totally. Parte pa din. You're still the CFO according to you. According to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yon. Wala na po ako. Pero kasali ka pa din. Kahit anong paikot-ikot mo, kasali ka pa din. Wala po ako dun sa ano. Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon niyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. sila naglipatan lang ng pangalan para mawala sa kanya yung issue. Kamag-anak mo pa rin. Di, kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Yay. Correct? Anyway, Grabe, sabi ko sa inyo mga boss, no? Habang pinapakinggan ko po, nandito, Chai Chair, pogi ba si Gerald? Hi daw, poging Gerald. Yung cellphone ko, nandito sa tenga ko. Yung papikit na akong gano'n, no? Matutulog na ako. Biglang magigising na naman ako, matatawa ako doon sa mga sagot nila.